Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel Bisdak Reaction TV. Bigyan natin ng reaction. Ang prediction para sa ating bansang Pilipinas, lalo na sa usaping politika. Sa gobyerno, medyo, ang tabayanan yun, no? Hindi ko naman sinasabing sana wag mangyari. Meron po dita, ako nararamdaman, or gulo ng konti, pero sana hindi mangyari, maaring mga usapin na about po dita. And I hope hindi mangyari, no? Magkamali nawa ako, kasi mas gusto ko na lang ang isang peaceful na pamamaraan ng ating ingay sa daan. Yung people power, pero sa katahimikang pamamaraan, sa peaceful way, no? Magalit sa akin, ang nangyari parang wala rin pong solusyon. Yung corruption is hindi po talaga nabago. Meron naman pong makukulong, pero yung inaasahan yung makulong ay hindi po talaga makulong. May malaki pong mangyari din na matindi. Mayroong isang kaguluhan na mahirap na po awatin ng kahit sino kasi desisyon na po ng taong bayan. So, may pagbabago, may pagpapalit na mangyayari. Maaring mapaalis ang ating presidente sa taon ng 2026 kung hindi niya magagawa ng paraan ang mga problema. May mapatunayan lang siya, maaari pa rin naman siyang tumagal. Pero on the first quarter of the year, meron pa akong nararamdaman na paparating pa rin ang tinatawag nating people power. Mas maingay ang susunod na people power. Okay, what? May mga issue pa rin talaga na lalabas at lalabas. Actually, may isa pang scandal na lalabas. Abangan nyo pa. Ano itong scandal na to? Is this nasa gobyerno pa rin. Money-related ulit? Oo, mga corruption Grabe pa rin. Naman. Grabe naman na yun. Pagbagsak po, ito po nakabaliktad. Pagbagsak o paghina ng isang namumunong mga mambabatas. Maaring alam nyo na to, ang ICC. At yun po ay naihula ko na before. Ngayon, bumalik ulit. Ang ibig sabihin po nito, mararamdaman ng ICC na napakalaking damage sa kanila ang sitwasyon ng paggalaw nila sa dating presidente. At mula dito, magigising po sila. Ang masaklap po sa pagkagising nila, marami na po ang magsusunuran ng mga bansa upang hindi sila arugain o tanggapin bilang isang kasanib na batas na lilitis sa bawat bansa. At maaaring ang kahinatnan po nito, kung hindi ito palitan, ito ay buwagin. Pero ito po ay, kaya nga nakalagay po dito, ito po ay pinag-iisipan ng mga bansa. Hindi po isang bansa, hindi dalawang bansa. Malalaking bansa na sasama ng maliliit pang bansa. Ay. Isang sitwasyon kung saan makikialam ang isang demonyong kapangyarihan. Ayan po papaliwanag ko sa inyo. Demonyong kapangyarihan. Bakit po demonyong kapangyarihan? Ibig sabihin po nito, ito ay isang kapangyarihan na malakas, sobrang lakas. Hindi po ito kapangyarihan ng pera lang. Ito po ay kapangyarihan ng pagiging absolute. Malakas na kapangyarihan po ang parating na didisiplina sa babae at lalaki. At ito po ay matatanggap. Nako, bago matapos ang terms ng babae at lalaki. Isang matinding, hindi ko alam kung gulo po ito, as in parang, kumbaga isang sitwasyon na matindi, mabalasik,
As in, nakakatakot. Ang bigla na lang po ito mag-emerge at ang magiging target nito, maaring batas din po to, maaring isang bansa din po to. Basta matindi po ito, kumbaga, kaya malademonyo yung sinasabi is hindi po pwedeng i-stop. Ang makapangyarihan talaga to, ang didisiplina sa isang babae at lalaki na, syempre, pinag-uusapan po yung politika. Kung sino, representative lang po itong babae at lalaki. Ibig sabihin, maaaring ito ay ang mga namumuno kung sino man, namumuno sa bawat sangay ng gobyerno. Bawat sangay, ibig sabihin, iisa-isahin po ito. Kaya hindi po, pero magiging hustisya ito para sa mahihirap. Kaya nako, yung pong mga nakaupo na sa tingin ninyo kayo'y corrupt, sa tingin ninyo kayo may nagawang hindi maganda, sa tingin ninyo po ay may natapakan tayo sa gobyerno. Mayroon pong parating na matinding disiplina na haharapin ng mga nagkasala. Ito po. Yun po ang nakita sa ating gobyerno ngayon. Politika pa rin. Ayan. Ano pa sa labas? Again and again, may nananahimik na bansa. 2 ang muling mag-iiringan. Apektado tayo dahil sa ekonomiya. Maring ito'y Iran or Iraq. Sinabi ko na to dati, naulit-ulit po. Ang justice system natin na pinapalibutan ng hocus-pocus o anumang mga negative, bigla po yung maglilinaw at maayos. May isang babae na pipilitin siyang idiin. Ayan po. Isang babae, may bata, ibig sabihin po nung bata, kumbaga muli siyang parang batang pasusunurin o pananagutin, pero sad to say po, yung batang babae na ituring, maaring ito si BP Sara, yan na naman, baka sabihin naman nila sa akin ay maka BP Sara, binabasa ko lang po yung tarot, nakita niyo po kalmante lang siya. While ang daming susuporta sa kanya at mga taga-ibang bansa. Isang matinding batas ang susuporta upang ang lahat ng aligasyon sa kanya ay mapunta sa maganda. Isipin ninyo, siya na po ang ooperan ng mga 4 po ito. 4 na banyagang malalaking bansa ang tutulong sa kanya sa kakaharapin niya na pagsubok sa kamay ng batas nating Pilipinas. Sana po yung mga mambabatas, mag-ingat po kayo sa bawat ihahain ninyo o sasabihin ninyo o ipaparatang dito. Kasi po, maaari itong mag-bounce back sa inyo later on. Sinasabi ko lang po ito, ang liwanag po. Isang banyagang malaking batas ang talagang mag-o-offer sa kanya ng tulong. At mismo siya ang bibigyan ng tulong. 1, 2, 3, 4, 5, 6 po yan. Kaya lang yung isa ang talagang magpupumilit. Ito po'y banyaga. Paulit-ulit ako. Kaya sana po maisip ng bawat isa na magpakatotoo na lang. Ayusin na lang. Magkasundo-sundo na lang. Kaysa sa dumating yung time na lahat ng iparatang dito sa babae ay mag-bounce back
sa lahat ng mga magpaparatang sa kanya. Especially, she is being chosen kapalit ng kanyang ama. So may divine guide talaga po sila. So sana po mapag-isipan para walang gulo. Kasi po itong kapalaran na ito na pinipilit na paguhuin sila ay naku, nakakatakot po. Maraming sasalo. At sa bawat pagsalo, paglubog ng kalaban. Yun po ang nakalagay dito. Marami pong ipupukol dito sa babaeng ito. Again and again, malalampasan. At hindi lang po malalampasan, mismo ang banyagang bansa ang tutulong sa kanya. At ang mga bagong sibol na mga katipunero ay magbubukas ng daan para proteksyonan sila.